Kapagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Siyam ka mga tindahan og pabuto sa lungsod sa Barili na ugdaw. World Bank wa nakauyon sa katukuran sa Cebu Bus Rapid Transit. Wa masubay sa ilang standards. Mga politiko dili na tugtang mo appeal sa pagpanghatag og bisan unsang hinabang sa sunod tuig. Tricycle driver na hit and run sa South Road Properties, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, siyam ka mga tindahan ug pabuto sa lungsod sa Barili na ugdaw. Human nasipyat ang duha ka mga customer sa pagtesting niini. Ang sunog nagbilin og 27 mil ka pesos nga danyos. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Imbes nga Happy New Year, hilabihan ang kabalaka sa mga residente og netizens. Human ni Ulbo ang dakong sunog sa tindahan og mga pabuto Domingo sa gabi sa Barangay Minolos, lungsod sa Barili. Nitumaw ang kayo hangtod nga nagbuto-buto ang mga tindahan pasado alas 9 na sa gabi. Matod sa pasyon ng investigasyon sa Barili Fire Station nga gikan lang na malit og pabuto ang duha ka mga lalaki. Gitesting nila ang pabuto nga triangle duol sa mong tindahan. Apan nasipyat gyud kay nalabay man kay ni dayon og nidagan palayo. Hangtod nga nagbuto-buto na ang palibot nga resulta sa pagkaugdaw sa siyam ka mga tindahan. Nibilin kini og 27 mil pesos nga danyos base sa pagbana-bana siyang istruktura og walay labot ang ihap sa mga gipambaligyang pabuto. Gipangita na sa mga otoridad kung asa nagtago ang mga customer nga gitumbok nilang responsable sa mga panghitabo human sila nangikyas. Nangita sa upamagi kay nidagan man to ang katong duha sa pagkahitabo so mo tong gisunod o panita karon naatay nakuha nga mga storya gikan sa taga-dinhin sa Barili ditong dapita nga pag-trace ko kung kinsa pinay mga CCTV para makita nato yun para ma-identify nato. Isunod dinuon sa mga tindahan ang tanang mga lagda una pa na maligya og pabuto ngadto sa publiko so kadyatong unang simana sa buwan sa Disyembre. Gikan kini sa pagbaton og mga permiso gikan sa kapulisan, kabumberohan ug sa local government unit hangtod na sa pagtuman sa mga safety protocols sa palibot. Apil nini ang pagbaton og warning nga no smoking ug no testing silang tindahan. Giulagway kini sa Barili Fire Station nga usa kini kadakong leksyon nga angayang makat-unan sa tanan aron dili na masubli pa ang maong insidente. Say lang yun nga nanang yung mga tao na wa nila unaw-na amo na yung sakit pa manandungon kay hindas ko na to ang mga vendors magmaton apan kung maibawan lang gid nato kung kani mga tawhana diha na nato tubag isda sa angay na tubagon sa ilang nabuhat. Ian Navarro, CCTN News. Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ipahimangno sa publiko nga gidili ang pagpabuto og armas atol sa bag-ong tuig. Kini human nga nakadawat og report gadunay nagpasalba niadtong Pasko. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Duha na lang kaadlaw sa dili pa ang pagsugat sa bag-ong tuig. Maong nipahimangno si Mayor Cindy Chan sa mga uponganon
nga dili magpasalba og armas ato sa pagsugat sa tuig 2026. Kini human nakadawat siya og taho gikan sa usa ka netizen nga adunay saag nga balaang niigo silang panimay ato sa Pasko apan may na lang kay way naigo niini. Sa pagkakaron, padayon ang investigasyon sa Lapu-Lapu City Police Office aron sa pag-ila sa responsable niini. Sigon pa sa mayor nga dakong silot ang nagpaabot sa magpasalba og armas karong bag-ong tuig. Gimanduan na niya ang kapulisan nga pahugtan ang monitoring aron nga paspas ang pagdakop sa kadtong mobuhat niini. Samtang sa laing bahin, gipahibaw usab sa mayor nga magpabiling abli ang mga frontline officers sa Lapu-Lapu City karong holidays. Gikan karong adlaw hangtod Enero 2 tuig 2026, abli ang Lapu-Lapu City Hospital ug Santa Rosa Hospital gawas na lang sa outpatient department. Samtang magpadayon ang serbisyo sa City Traffic Management System ug Lapu-Lapu City Rescue. Dugang pa ni ana, abli hangtod Disyembre 31 ang City Treasurer's Office para sa kadtong magbayad og real property tax. Hangtod karong adlaw na lang usab abli ang City Health Office ug mag-abli kini pagbalik sa Enero 2 ug 3 sa tuig 2026. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Kinahanglang magpadayon ang paglaom og kaluoy sa Ginoo hangtod na sa tagsa-tagsa ka mga panimay. Kini ang nahimong mensahe ni Cebu Archbishop Alberto Oy subay na usab sa pagtapos na sa tuig 2025 nga mausab ang Jubilee Year of Hope. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipagi sa usa ka santos nga misa sa Cebu Metropolitan Cathedral ang pagtapos sa Jubilee Year of Hope 2025 pinanguluhan ni Arsobispo Alberto Uy. Gisirad-an na kagahapon ang mga sagradong pultahan kun Holy Door isip timaan sa hingpit nga pagtak-op sa maong kasaulugan. Apan sumapa sa wali ni Uy, nagpabiling abli nganha sa tanan ang dakong kaluoy o gugma sa Ginoo. Magpadayon kini hangtod na sa mga panimay, pinagisaway kinutubang mga grasya ngadto sa isig kaingon. Maong giawhag sa Arsobispo ang tanan nga ipadayon ang pagpaambit ngadto sa uban aron magpabilin ang paglaom. Ang simbahan nagbilin og misyon sa matag pamilya. Unta sila mahimong eskwelahan sa paglaom. Unta sila mahimong dangpanan sa kaluoy ug gugma. O unta, mahimo silang saksi sa gugma sa Dios diha sa ilang ordinaryong kinabuhi. Kung isgutan ang tanang mga panghitabo ning tuig 2025, nakita sa halangdong Arsobispo nga naputos kini sa mga pagsuway. Apil nini ang mga dagkong trahedyang miigo sa Sugbo, gikan sa magnitude 6.9 nga linog hangtod na sa Typhoon Tino diin daghang mga kinabuhi ang nangakalas. Apan wala gyud gitugutan sa Ginoo nga pasagdan lang ang mga tao kay anaaman siya sa bisan unsang mga hagit nga giatubang. Apan nasayod ta nga haluyo aning tanan, dunay mensahe ang Dios para sa matag usa ka nato. Ang tanan lumalabay, siya lamang ang magpabilin sa atong kinabuhi. So anha nato isandig ang atong paglaom niya, dili sa bahandi, dili sa gahom, kundi sa Dios. Lunod sa naghinangat nga pagsugat sa tuig 2026, gipanghinaot ni Uy nga himuon kining bag-ong sinugdanan uban ang Ginoo. Bisan pa man sa mga nahiaguman karon, aduna pay igong rason nganong kinahanglan gihapong magmalipayon ang tanan. Tugot sa bag-o, uban kita kanunay sa Ginoo, kay nasayod ta kung dunay Dios atong kinabuhi, dili ta mawala ug dunay tay maayo nga kapaingnan. So I wish you all the best. The best means stay with God. Be close to Him. Ian Navarro, CCTN News. Wala nakauyon ang World Bank sa katukuran sa Cebu Bus Rapid Transit tungod kay wala masubay sa ilang standards. Suba pa silang status and results report, hinay ang nahimong dagan sa pagpatukod niini ug wala nakabot ang iyang target. Gitumbok sa World Bank ang nagkadugay nga katukuran sa Package 1 sa CBRT, diin naabtan pa kini og 2 ka tuig. Maong gikabalak-an nila ang susamang dagan sa proyekto alang sa packages 2 ug 3 kay daghan ang trabahoon. Gikan kini sa pagpalit og mga luna ug pag-secure og right of way aron tugutang makaagi ang mga bus. Nakahatag ang World Bank og 35% gikan sa $116 million nga loan gikan kanila.
Opisyal nga nadawat sa Mandawi City Health Clinical Laboratory ang renewal sa ilang lisensya sa pag-operate alang sa panahon gikan sa Enero 1 hangtod Disyembre 31 tuig 2026. Ang maong lisensya gihatag sa Department of Health Central Visayas nga nagtugot sa padayon nga paghatag og serbisyo sa katawhan. Ang pag-renew sa lisensya nagpakita sa hingpit nga pagtuman sa laboratorio sa national standards ug regulatory requirements gitakda sa Department of Health ug padayon nga pagsunod sa kalidad, kaluwasan ug profesional nga mga pamaagi sa paghatag og kasaligan nga laboratory services. Mosunod, mga politiko dili nagtugtang moapil sa pagpanghatag og bisan unsang hinabang sa sunod tuig. Kini og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Embracing
na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Di siya kumutuog na ginoo. Ano magulo ng bata na? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakarating padayong isubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown. I don't think you're right to put him down. Says I kiss me like lips on wine. The things that bothers me is nothing I can find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, politiko dili na mahimong makalambigit o balambigit sa pagpanghatag og bisan unsang hinabang sa sunod nga tuig. Kini ang nahimong pasalig sa Bicameral Conference Committee human nila napirmahan ang detalye sa 2026 National Budget. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Pirmado na sa Bicameral Conference Committee netong Domingo sa hapon ang House Bill 4058 o General Appropriations Bill alang sa tuig 2026. Nagkasabot na ang Senado ug Kamara alang sa paggahin sa kapin 6.7 trilyones pesos gagamiton sa gobyerno sa Pilipinas sa sunod tuig. Tungod nini,
Mipasalig ang bicameral committee nga dili nagyud malambigit ang mga politiko sa pagpanghatag og bisan unsang matang sa financial assistance. Gipasabot ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing nga ubos sa Section 78 sa General Provisions gidid-an ang mga politiko sa pagpang-apod sa tanang cash o non-cash financial assistance. Kini aron dili na masubli pa ang patronage politics nga may hinungdan nganong wala nakauyon ang mga beneficiary sa matag distribution nini gikan sa AIX, tupad ug uban pa. Gitato sa Swansing nga wala nay pangayoong guarantee letter gikan sa politiko aron makapaymos ang mga kabus nga pasyente sa pagpatambal, ubos sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients kon maifip sa Department of Health. Gikatakda nang i-ratify sa Kongreso ug Senado ang General Appropriations Bill una pa kini ihatag ngadto sa buhatan sa presidente sa Malacañang. Gilaw mang mapirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2026 national budget karong unang simana sa buwan sa Enero sunod tuig. Gian Navarro, CC. Resulta sa 2025 Year-End Performance Survey sa mga magbabalaod sa nasod gipagawas. Survey gipaygayon ni atong Disyembre 7 hangtod sa Pizza Gis sa moabot nga 1,500 ka mga rehistradong botante sa nasod. Ang kasiran ni hatod ni Randy Gorion. Naangko ni Senador Bam Aquino ang unang pwesto sa mga magbabalaod nga adunay labing taas og positibong pananaw sa publiko nga nakatala og 54% net favorable rating. Kini base sa resulta sa independent survey nga pahayag 2025 end of year nga gihimo ni atong Disyembre 7 hangtod sa Pizza Gis sa moabot 1,500 ka mga rehistradong botante sa nasod. Apil sa top 5 sa listahan, gilangkuban nila ni Francis Kiko Pangilinan, Reza Honteveros, Bongo ug si Rodante Marcolita. Isip Classroom Crusader ug chairman sa Senate Committee on Basic Education, gilunsad sa senador ang agresibong kampanya batok sa krisis sa infrastruktura. Kini sama sa Classroom Building Acceleration Program CONCAP Act na tubag sa kakuwang sa lawak saringan sa nasod. Lahat po tayo nagulat nung nalaman natin na 22 lang ang classroom na ginawa ng DPWH ngayong taon. Ang backlog po natin 145,000 pataas. Kaya yung 22 na paggawa ng DPWH, hindi po talaga yan katanggap-tanggap. Kiniingon man ang Kadina Act nga nagmando alang sa usa ka blockchain-based portal alang sa real-time nga pagtutok sa matag kontrata nga sudlan sa gobyerno. Sa dulo po ng lahat, iisa pa rin ang pinagalaban po natin. Transparency, accountability, at sa pagiging bukas sa pagbusisi ng budget ng ating gobyerno na siya pong pera ng taong bayan. Solusyon at serbisyo para sa taong bayan, yan po yung hangarin ng batas na ito at siyempre po para labanan ng korupsyon. Ang Kadena Act ay isa sa pinakaklarong paraan para mabantayan ng taong bayan ang paggastos ng kanilang buwis. Nakip sa gihusgan sa senador ang Party List Reform Act, Independent People's Commission Act ug sunod nga prioridad niini ang Angat Sweldo para sa Guro Act ug ang E-Textbook para sa Lahat Act. Randy Gorion, CCTN News. Gitinguha sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga mas mahanay ug paspas ang pagresponde sa matag emergency karong tuig 2026. Gihanay nila ang matag tulubagon sa buhatan gikan sa Search and Rescue Operation, Information Research hangtod na sa administrative. Kini aron dili madubli na ang ilang mga trabahoon. Ug ang pagpatuman usab sa mandato sa PDRRMO ilabi na sa panahon sa katalagman. Giandam na usab ang mga programa ug proyekto nga ipatuman sa maong buhatan karong 2026 alang sa mas paspas nga pagtubag sa matag alarma. Karong tuiga gihimo nagbuwag nga departamento ang Cebu PDRRMO pinagi sa usa ka ordinansa.
Gilauman nga mablihan ng C1 Street sa Barangay Luok, Syudad sa Mandawi sa paghuman sa road rehabilitation karong Enero. Gisiradaan ang dalan sa ikaduhang semana sa Nobyembre pagsugod sa pag-aspalto ug pag-ayo sa drainage. Tungod sa pagsira, ang mga tricycle o gagmayng sakyanan gidivert sa GM Siniza Street duol sa Sitio Superior, samtang ang mga dagko nga sakyanan lakip ang mga truck miagi sa dalan DM Cortez paingon sa AC Cortez Avenue. Gidiran usab ang mga motorista nga mag-shortcut sa Siniza Street padung sa syudad sa Lapu-Lapu. Since it's a local project, local government nga project niya, ang contractor has assured us nga mga it will take tingali until by January tingali. January or Feb. 911 Command Center nabalhin na sa Lapu-Lapu City ug nahimutang na kini sa Bureau of Fire Building. Kaganina nga buntag gibisita sa Bureau of Fire Chief ang mao nga pasilidad. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nabalhin na sa Lapu-Lapu City ni adtong Sabado ang 911 Command Center nga gikan sa PLDT headquarters sa Cebu City ug nahimutang na kini karon sa Bureau of Fire Building sa Barangay Poblasyon. Matod ni Fire Superintendent Arnel Abella, ang Fire Marshal sa Lapu-Lapu City Fire District, nga wa pa na kompleto ang pag-set up sa mga kahimanan sama na lang sa transformer. Apan taliwa ni ini, operational gihapon ang maong command center. Kaganihang buntag, nibisita sa 911 Command Center si Fire Director Jesus Fernandez, ang chief sa BFP, uban si Fire Chief Superintendent Fred Trajeras Jr., ang BFP 7 Regional Director. Matod ni Abella nga gisusi sa ilang mga kadaguan ang pasilidad ug positibo ang ilang nahimong assessment. PSP manggod ang gahandal ang gaman sa 291 ma'am as PSP chief gi-check yung fire chief ang atong ang facility kung kumusta na ba siya ma'am, kung okay na ba. Ang assessment is very good ma'am kasi kay ko na ma'am bago mangod ang facility and naka-organize na kayo ang ato ang 911 nato day ma'am. Sa pagkakaroon, 65 ka mga BFP personnel ang nakatutok sa 911 Command Center. Nibutyag si Abella nga naisgutan nila kaganihang buntag nga adunay plano ang Department of Interior and Local Government nga dugangan ang mga personnel nga ibutang sa 911 Command Center. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, tricycle driver na hit and run sa South Road Properties, patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone med doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako Tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung lalala, ano pa? Ano ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasum. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, patay ang usa ka tricycle driver human ma-hit and run sa South Road Properties dool sa Sisilix Gate tiadtong Domingo pasado alauna sa Kadlawon. Ang biktima padayon panggiila ug kasamtangang pakining anaa sa usa ka punerarya. Matod sa usa ka personnel sa Sisilix nga nagsakay sa iyang tricycle, ang biktima sa diyang naigo kini sa usa ka sakyanan. Sa pag-review sa otoridad sa CCTV, nakita nila nga daling nisibak ang nakabangga. Tungod sa kakusog sa impact na lamba sa kalsada ang biktima ug nakaangkon kini og mga samad sa iyang ulo ug lawas nga niresulta sa iyang kamatayon. Padayon pa ang investigasyon sa Traffic Enforcement Unit pinagi sa pag-enhance sa CCTV footage aron maklaro ang plate number ug mailhan ang suspect.
Nitahan na ngadto sa kapulisan ang usa ka lalaki nga nanagmal sa usa-usab ka lalaki nga nagmotorsiklo niadtong Disyembre 26 sa Barangay Sangat, San Fernando. Ang biktima mao si Mark Louis Ersan Reyes, 30 anyos, usa ka habal-habal driver nga taga Green Hills, San Fernando. Samtang ang suspect giila nga si Hutch Enad Manugas, 43 anyos, usa ka heat ventilation air conditioning helper. Sa San Fernando Police Station, padung naunta si Reyes uban ang iyang buntis nga kaipon ug anak sa balay sa iyang giutangan sa dihang nibabag ang sospek og siya gidagmalan. Samtang nasuta usab sa kapulisan nga nasuko si Manugas tungod kay wa ni bayad ang biktima sa gihuwam niini nga anog video og nikatap sa social media. Pagka nitahan dayon ang sospek. Ang sospek gikatakdang pasakaan og kasong physical injury. 19 ka mga panimay sa Barangay Kubacob, siyudad sa Mandawi ang naugdaw sa sunog. Gingong tinuyo ang mao nga sunog base sa gihimo nga investigasyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magbag-ong tuig nga wala nay parimay ang 23 ka pamilya sa syudad sa Mandawi. Human masunog kagahapon ang ilang panimay sa Puruksay sa Barangay Kubacob. Moabot sa 19 ka panimay ang naugdaw sa sunog nga miigo 1:30 sa hapon diin mokabat sa tunga sa milyon ang danyos. Matod ni Kapitan Alex Burbaho, na sa nasayran nga tinuyo ang pagsunog. Matod niini nga usa ka alias Dudong, 54 anyos, ang nisuway og hikog, unang migamit og alambre apan napakyas. Tungod niini, nagbubo sa tibuok lawas og gasolina og misunog sa kaugalingon. Kasi sa iyang pagpamahayag nga ang una ko nung gigamit niya is tie wire, kanang alambre. Nya, wa man ko lumuhugot. Motong wa siya mamatay. Motong iyang gikaligo ang gas niya pagkuman kulitan niya lighter motong nga nisigaog kay naaman ang bedsheet ba mo'y unang nisiga. Mikatapang kayo tungod sagad sa ginama sa kahoy ang panimay. Naluwas ra ang lalaki o girefer ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Human nga makagawa sa ospital, idiretso kini sa Police Station 6 sa Mandawi. Barangay naningkamot sad mi nga makapagawas mi og bisag ginagmay lang kay bag-o man sad mi nakapagawas lagi og kwarta katong sa bagyo nga Tino nya nga nabilin gamay na lang gyud man ang ambulance ang palit og kanang temporary shelter nila. Mary Rose Sagarino, CCTN News. 36 ka mga drogista dadakpan sa kapulisan sa Central Visayas sa usa ka adlaw nga anti-illegal drug operation human sa pagsaulog sa adlaw sa Pasko. Kini miresulta sa pagkasakmit sa 4.1 million pesos nga balor sa illegal nga drugas. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Nakasikop og 36 ka mga drug personality ang Police Regional Office 7 sunod lang sa usa ka adlaw nga dungan nga anti-illegal drug operation sa tibok Central Visayas sa Disyembre 26, 2025 nga resulta sa pagkasakmit sa banabana 4.2 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Ang hiniusa nga anti-illegal drug operation nga kilangkuban sa lain-laing unit sa kapulisan sa Piero 7 sa pakikalayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 nagpakita sa walay hunong nga kampanya batok sa illegal nga drugas ilabi na panahon sa holiday season din gituan nga mugara ang pagkuyanap sa Shabu. Ang labing dako nga nasakmit na hitabo sa syudad sa Mandawi din ang mga sakop sa City Intelligence Unit o City Drug Enforcement Unit binusa sa nag-bypass operation sa Sitio Pilit, Barangay Kamangkalan alas 8:47 sa gabi. Among operation na resulta kini sa pagkasikop sa usa ka lalaki nga gitumbok ka high value individual. Nasakmit sa kapulisan ang 150 gramos sa ito ang Shabu nga mo kantidad sa 1 million pesos. Ang tanan nga mga nanganakpan kasamtang ang gipangkustorya sa mga custodial facility sa kapulisan ug giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 samtang ang mga nakuhang ebidensya ginusog kini sa PNP Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 mibutyang nga ang kapulisan sa Central Visayas dili motugot nga ang mga kriminal mo pahimulos sa mga kasaulugan sa Pasko o pagsugat sa bagong tuig. Giawag usab ni Marana ng publiko nga padayon nga magsuporta sa kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas pinagi sa pag-report sa kadudahan nga mga kalihukan diha sa ilang tagstag sa mga dapita tumong linear malinawon hapsay og walay mahitamong krimen sa ilang palibot tugan sa pasalig nga hatagan sila og proteksyon. Arnold Bustamante, CCTN News.
Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Daddy Kakabali, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Pasko sa Subo atong sa ulugon sa tumang Brothers and sisters,